si Moses po, kaya po siya may excuses ay dahil meron siyang assignment. At tayo rin po, bilang isang church, ay may assignment sa Panginoon. At therefore, malamang, natural lamang bilang mga tao na meron din tayong excuses. Yung iba ay, pag tinanong, bakit ka late? May excuse. Ngayon, yung valid excuse or hindi natin alam. Baka iisa lang ang CR natin, 5 yung maliligo. So, that's an excuse. Baka traffic. Baka mahirap umandar yung sasakyan. Bakit ka absent? No? O, si Sister Lourdes, may excuse. Valid naman. No? Na may sakit yung kanyang mga apo. O. Yung iba, bakit hindi man lang nanood? Absent nga. Okay, so we know you're far away. Pero bakit tinulugan nyo yung worship service kahit nasa live? Anong excuse? Pagod ako kagabi. Oh, sana wag yung may hangover ako. Baka may ganun, wala naman sana. No? Pero pagod ako kagabi. Oh. Or nilalagnat ako, hindi ako makamulat. May mga ganon. Alam niyo yung, tinuro ko na yun dati, no? Yung tinatawag na morbus sabbaticus. Na pagdating ng Sunday morning, ang sakit-sakit ng buong katawan. Nag-uumpisa yan ng mga 8:00 ng umaga. Yan. Malala yan pagdating na ng 9 to 12. Yan, pinakamalala. Ang sakit-sakit ng katawan. No? Tapos, parang, hindi mo maimulat yung mata mo. Pagdating ng 1, medyo mahihimas-masang ka. Medyo, kailangan kong kumain. Yan. Jollibee muna ako. Uy, pwede na. Pagdating na naman ng 2:00, ayan, sakit na naman. Pagdating ng mga 4, ayan, okay na. Okay na, ganado na. Nakapanadol na. Pagdating ng kinabukasan Lunes, everything, parang wala kang naging sakit. Yan ang morbus sabbaticus. Yan. Every 7th day nangyayari yan. So, yun po yung mga backslider in heart na talagang naghahanap ng excuse. Pero si Moses, pag tinignan yung Exodus chapter 3, ay merong sinabi ang Panginoon sa kanya. God said, moreover unto Moses, sa verse 15, no? Exodus 3:15. Thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Go and gather the elders of Israel together. So ito ay may assignment sa Moses. Go. Parang yung church. Ano assignment natin? Go. Go into all the world. And preach the gospel. Teach the gospel. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yun ang mandate ng church. Kaya tayo nagtitipon, kaya tayo nag-aaral, hindi para magtawanan lang. Hindi para makinig lang ng jokes ni pastor. Hindi para malaman lang natin kung ano kaya iluluto ni Sister Maui. Masarap na naman siguro. No? Hindi lang para magpagandahan ng sasakyan. May mga church na ganon. No? Pagandahan ng suot na damit. Yan. Sabi ni Brother John, pang congressman daw to suot ko. Mura lang naman to. No? So, siguro mahirap na congressman yung napapansin ni Brother John. So, iba-ibang reason ng mga tao bakit nag-church. Mag-benefit. Para ako'y mag-benefit. Pero ang totoong reason,
Bakit tayo naging isang church is to, alam niyo definition ng church? A church is an organized assembly of scripturally baptized believers covenanting together to fulfill the Great Commission. And that is to go to all the world, preach the gospel to every creature. Acts 1:8 says, and ye shall receive power. After that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Assignment po natin yan. Si Moses may assignment at si Moses may excuse. Tayo may assignment, dapat alisin natin yung mga excuses natin. Isa-isahin natin yan and dalahin natin sa Panginoon yung mga excuse na yan. And in the passing of time, nawa ay alisin ng Panginoon ang mga excuses na yan. So that all of us, like one hand, like one body, will march and fulfill the assignment of God. Ano ang assignment ni Moses? Ano ang excuse ni Moses? Ang unang excuse niya ay makikita natin sa verse 1. And Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, the Lord hath not appeared unto thee. Imposible ang sinasabi mo, Moses. Napaka-imposible niyan. Hindi kami maniniwala sa inyo. Yun ang ina-anticipate ni Moses. Bakit? Ikaw ba naman ang pupunta sa isang bansa? Haharap ka sa isang hari. Tapos ang sasabihin mo, kinausap ako ng Diyos na nagsalita sa isang shrub, sa isang bush na hindi nasusunog. Nasusunog pero hindi nauubos. Di ba imposible yun? No? Parang sinabi mo na si Brother Jerome nag-shoot ng 10 times, shoot lahat. Doon sa court, sa ring natin dyan. Imposible ba yan? No? Ganon siya. Shoot. Sasabi sa akin ni Steve, Pastor! Si Jerome! Ano nangyari kay Jerome? Nasa ospital ba? Hindi. Nag-shoot 10 beses. Shoot lahat! Napaka-imposible yan. I will not believe you. Di ba? Niloloko mo na ako eh. No? Itong tanda akong to, lulukohin mo pa ako. Yung mga ganong Pilipino, no? So, si Moses, ang kausap niya ay isang halaman, no? At nagpapakilala sa kanya na Diyos. I am the Lord. Napanood yung 10 Commandments. Yung iba, yun lang ang alam nila sa Bible, yung 10 Commandments. Kaya pag binasahan mo ng Bible, hindi naman ganun yun. Kasi iba yung nangyari, iba yung napanood ko eh. Kasi ang konsepto lang nila eh. Si Charleston, si Shelton. Tama, si Charleston Heston. Yun lang alam nilang itsura ni Moses. Pero, sabi ni Moses, hindi sila maniniwala sa akin. Mahirap yung assignment mo, Panginoon. Oh. Yun na excuse. Kaya ang solusyon ng Panginoon, the Lord said unto him, what is in thy hand? A rod. Tungkod. And he said, cast it out on the ground, and he cast it and became a serpent. So, yun ang unang binigay ng Panginoon na pagka meron ka question sa authority mo, yung hawak mo, itapon mo, magiging ahas, tapos, maniniwala na sa'yo kasi meron kang power na hindi pwedeng basta-bastang kahit sinong tao makakagawa. Pero yung pala, yung mga
Egyptians meron din ganung power. No? So, mga magicians. Talaga palang nangyayari na yun sa Egypt. Nakakita na ba kayo ng ganon? No? Yung tungkod ginawang ahas. No? So, yun nga, sinasabi ko sa inyo, nung ako'y high school, may nakita kong ano yung sinabi ni Moses, kaya naging ahas yung tungkod. Yun, six book of Moses. Well, of course, that's only an incantation. That is a magic black arts. And it is not to be believed. It is from the devil. Hanggang 5 lang ang pinasulat ng Panginoon kay Moises with authority. Yung 6, sa diablo na galing yun. Kung kayo maniniwala sa mga, hindi include, 66 books lang ang Biblia. Pagka merong pinapakita sa inyo, nahukay na namin yung 67. Huwag niyong maniwala. No? Sa diablo galing yun. Nakita namin yung 18 absent years ni Kristo. Nasa National Bookstore yan. The 18 absent years. Bakit tinatawag na 18 absent years? Kasi huling appearance ng Panginoon sa Biblia, 12 years old. Tapos nung lumabas ulit siya, 30 na. So 30 minus 12, 18. Pag binasa niyo yun, sabi, si Jesus pumunta sa Japan. Yung 18 na yan, ang dami niyang pinuntahan. Punta sa India, no? Pumunta sa Japan. Kaya maraming adventure na hindi sinulat, hindi pinayagan ng Catholic Church. Yun. Huwag kayong maniwala doon. Sabi, these things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that you may know that you have everlasting life. Yung mga bagay na nasusulat, yung kailangan nating malaman. Yung mga hindi nasulat, huwag nyo nang masyadong seryosohin yun. Meron pang isang Bible na bilangin mo raw every 50 verses may meaning. Tapos lahat, maggawa ka ng computer program. Every 50 verses in Hebrew bibilangin. Mape-predict niya kung sinong papatay kay Trump. Mga ganun. No? Yung mga naniniwala kay Nostradamus, yung tawag doon, numerology, Bible numerology. Hindi mo pa nga nabasa yung actual Bible eh. Ang gusto mo yung hidden ng Bible. You see? So, ito yung mga excuse. At mas pinaniniwalaan ng tao yung mga hidden. At kesa yung sa talagang revealed. Ito revelation. So, let's go to another sign. Sabi ng Panginoon, lagay mo yung kamay mo sa and he put forth his hand and caught it, and it became then they believed that they may believe the Lord. And the Lord said furthermore, put now thy hand in thy bosom. So lagay mo sa tiyan mo. So siguro ganito 'yon, ano? Lalagay na ganon. Naka-trousers si Moses, nakasaya 'yun eh. Parang Arabo 'yun. Hindi nakapantalon si Moses. Pag nakakita kayo ng Moses na nakapantalon, Pilipino yun, hindi Middle East yun. Okay? So, siguro may binubuksan siya dito, liligay niyang ganyan. Ganon. Lagay mo yung kamay mo sa iyong tiyan. And, anong sabi? Okay. And the Lord put in the bosom, and he put his hand in the bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous. Paglabas ng kamay niya, puting-puti na. At punong-puno na ng ketong. Ayan. So, yung mga kahiwagaan na yan, para mapawi ang doubt ni Moises na siya ay hindi authorized. At para magkaroon siya ng confidence. No? Kita nyo, ang Panginoon, pinagbibigyan yung ating mga doubts pag meron tayong excuse. So let's go to
gospel preaching. They will not believe me. This is the ultimate assignment of the church. And as a church, this is the ultimate assignment of each of us who are believers in the Lord Jesus Christ, who are members of the New Testament church. Bawat isa sa atin, sabi ng Panginoon, sinabi niya sa church, go! Hindi lang pastor yung go. Bawat member, go. At hindi lang send, go. Ikaw may personal. Meron tayong personal evangelistic effort. All of us, each of us should be a testimony of His salvation. Saan nakalagay yan? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. As you live your life in this world, you are a witness for Christ. They must see Christ in you. And so that when you give the message of salvation to people, they will believe you. Hindi yung na nagwi-witness ka, ha? Tapos, paniwala mo si Kristo, ligtas ka na ba? Pero naka-short ka, daing butas na ganon, warak-warak. Ha? Tapos meron kang hikaw dito. Tapos amoy marijuana ka. Kailangan mo maligtas. Wala ako sa'yo. Hindi ka talaga paniwala nun. Pag yung lifestyle mo, hindi compatible sa mensahe ni Kristo. Diba? Kita niyo yung pinost ko, yung pastor nag-stripper. Pastora. Ordain sila ng ordain eh. Para lang maraming ma-ordain. Para lang maraming missionary. Wala nang qualification. Nagsawa sa pagpapastora. Hindi na kumikita sa pagpapastora. Nag-stripper. Mas malaki kita nun. So, marami pong ganyan, na hindi natin, kaya tayo maingat sa fellowship. Maingat sa pagsasabing sister church natin yan. Maingat sa pag-recognize na yung pastor na yon pwedeng tumayo dito sa pulpito na to. Kahit nga member ng church na to, hindi basta-basta tatayo dito. Lalo na yung outside of this church. Kailangan po tinitingnan natin. Sapagkat, dala-dala mo yung pangalan ni Kristo, yung doktrina ni Kristo, at yung testimony mo ay magbibigay ng reflection sa ating Panginoong Diyos. May God have mercy on me, so that we will not fall. Natuwa ako kanina, nakikita ko si Stephen, ano nga pangalan mo, Leonor? At yung ating mga upuan, puno, no? Inumpisahan ni Brother Jun sa Riyadh. We don't expect na magkakaroon ng ganito. But God is gracious. Amen. Basta wala ka lang puro excuse. Ready. Kung sinabi ni Brother Jude, trabaho na lang tayo, Len. Di ba Len tawag mo, Brad? Hindi, sweetheart ba tawag mo, Len? Len, trabaho na lang tayo. Huwag na tayo mag-church pa. Pahamak pa tayo dito, mapauwi pa tayo. Isa pa lang anak nila nun. Kung sabi niya, Lord, dinala mo naman kami rito para mag-work lang . Hindi naman para mag-pastor o mag-church. Valid yung excuse na yun. Magkakaroon ba ng BCA?
Maybe magkakaroon BCA through another man because God's will prevail. Di ba? Pero sayang yung dadaan sa'yo, binigay sa'yo yung pagkakataon. Oh. So, ang excuse natin mga kapatid ay they will not believe me, excuse ni Moses. Bawas-bawasan natin yung mga ganyan. Mga doubts sa ministry at yung mga binibigay na pagkakataon ng Panginoon sa atin, inutusan tayo, binigyan tayo assignment, pag-isipan natin paano tayo magko-comply sa assignment instead of excuse para hindi natin magawa yung assignment. Ba? Meron tayong nakikiusap, mga kapatid, nakikiusap sa katanawan, magpadala ng preacher. Yung padala nyo rito, Pastor, yung magaling. Oh. Anong gagawin? Sige. Ang request, yung dapat yung magaling, marunong. Ay! Wala, hindi sila maniniwala sa akin. Di naman ako magaling eh. No? Ayun, anong gagawin mo kung hindi ka magaling? Magpakagaling ka. Mag-aaral ka. Hindi yung paninindigan mo yung excuse mo, hindi ka magaling. Sa dami ng internet, information, magbabasa ka, tapos meron naman tayong relationship na maganda, kaya pwede tayong magtanungan. You don't have to move away from your room. You can go to Zoom or to FB Messenger, and we will have communication instantly. Siguro, yung panahon ni Paul, no? Na si Titus, si Timothy, kailangan itanong ko to kay Pastor Paul eh. 3 months pa bago kami mag-usap. Ando siya sa Rome, andito ako sa Corinth. By horse, that's maybe 1 month. No? At napakagastos. Alam niyo ginastos natin sa pagpunta sa Katanawan? 2,000 RFID, 3,000 diesel. Of course, yung is more years pa magagamit natin yung gulong. Pero ang expense, back and forth, no? Almost 5,000. Palagay nyo si Timothy tsaka si Paul para magkita. Magkano? Kung may sarili kang kabayo, nag-iipon ka ng kakainin mo sa daan, mauombag ka pa. Kaya mas magastos noon. Walang Zoom noon eh. Mahirap mag-training noon. No? Kaya anong excuse natin para di tayo matuto? Aber, what is your excuse why you will say, I am not ready? They will not believe me because I cannot, I don't know as well as you, Pastor. Hindi ako magaling. Pwede naman. Pare-pareho naman tayo utak. Yung iba nga mas mataas pa pinag-aralan. Mas mga abilidad. Mas madaling makaintindi. No? So, natutuwa ako bago ako umalis. Sabi ko kay Brother Nick, kailangan mag-aral tayo. Gamitin natin ang technology. Kasi malayo ito eh. Pero pupunta kami sa iyo. Pero mag-aaral din tayo. Tapos, Brother Nick, pag-pray mo na ako kasi uwi na kami. Sabi niya, Pastor, sabi niya, Lord, bigyan mo po ako grace para masunod ko yung sinabi ng aking pastor. Bigyan mo ako grace
na ano ko dun eh. Sabi ko, wow, galing nung prayer niya. Gusto niya sumunod. Alam niya, kulang. Kasi engineering ang ano niya eh. Expertise. Pag nagtatayo siya ng basketball court ngayon, covered court, pagka ganon, kaya niya yun. Ako, hindi ko kaya yun. Oh, itong ang building na to, dami nating mali. Dahil ako nag-manage. Si Docena, Brother Docena, sana, tinutulungan tayo. Pero, mas maganda ako siya nag-stay dito. Pero ako lang eh. Bibisita siya, no? A lot of help. Si Brad Mike. Pero yan, kikita nyo, no? But if Brother Nick will be here or Brother Michael will stay here full-time during the construction, of course, that's not possible because may trabaho silang iba. This would have been better. So, kanya-kanya tayo expert. At kaya nga ngayon, dahan-dahan tayo. No? May pondo tayo, pero dahan-dahan. Pero sabi ni Brother Nick, tulungan mo ako, Panginoon, para masunod ang aking pastor. And of course, ang sinusunod naman niya yung word of the Lord, yung assignment niya sa Panginoon. Kasi siya nang andun eh. Siya ang point man ng Panginoon doon. Alam niyo yung mga tao doon, gustong magsimba, sa kagustuhan nilang magsimba sa Baptist Church, sa isang church, kahit sila Baptist, matagal na silang di umaate sa Baptist Church dahil malayo, at yung iba ay hindi nila gusto for some reason, umaate sa Pentecostal. Ayaw nila, alam nila mali. Pero doon umaten, sa born again. Dahil wala. Kaya nga sabi ko, set up natin. Buti na lang may internet na malakas. So, ito po ang assignment natin ngayon. Go to your loved ones and friends this week. Pwede ba yon? Find some loved one or friend. That's your assignment, church. Members and friends. Talk to them about Christ. Tell them your gospel story, which is unbelievable. But para ka paniwalaan, be convinced that you're telling the story. No? Ang success, kung sila'y maniniwala sa iyo o hindi, sa Panginoon, huwag kang mapoprostrate pag hindi naniwala sa iyo. Kasi kagaya ni Moses, sinabi na niya kay Moses hindi maniniwala sa iyo si Pharaoh. Hanggat dumating ako upang bigyan ko siya ng maraming salot at saka kanya paalisin. So expect mo na, Moses, na pagpunta mo kay Paraon, hindi siya maniniwala. So pumunta tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, at expect na natin na hindi madali. Pero, pumunta ka pa rin. Huwag kang mag-excuse. Huwag mong isipin na, hindi maniniwala yan eh. Hindi ko na lang pupuntahan. Sabihin mo yung mensahe. No? Pumunta ako sa Mulan ay yung aking mga kamag-anak doon. Ay, nabulabog sila. Kasi first time kong pupunta, yung anak ni Nanay Benny. Nanay ko, Nanay Benny. Yun ang famous doon. Ako wala. Punta dito yung anak ni Nanay Benny. Oh. Tapos, welcome ako. No? Pero yung gospel, nung sinasabi ko na, ay, Catholic kami eh. Kami ay ma-attend dyan sa Catholic Church. Yung mga Baptist dito ay,
Hindi maayos. Isipin mo yun, no? Meron nang naunang baptist, sabi hindi maayos. So, it may be difficult. Sinabi ko pa rin yung message that Christ can save. Jesus Christ saves the lost. And sana nga magkita-kita pa ulit. Ganon din doon sa Padre Burgos, doon sa kamag-anak naman ni Luz. So go to your friends, go to your loved ones, leave your comfort zone. 'Di ba? Ang gusto natin yung andito lang sa ito, aircon oh. Ang init dun eh. So dito na lang tayo, pastor, fellowship tayo. 'Di ba? Huwag tayong lumabas diyan. Alam niyo, sino may alam na yung anong company yung nandito sa kapitbahay nating daming tao ngayon? Sino ang pumunta na? Siguro mga 10 yata yung natutulog dyan ngayon eh. Bagong lipat. No. So, pwede nating bigyan niya ng durian. Ay, ng rambutan. 'Di ba? Kasama gospel tracts. Sino pwede gumawa niyan mamaya? 'Di ba? Punta kayo, dala kayo rambutan. Dami natin. Gospel tracts. Libre po, in-invite namin kayo. Next Sunday. So, yun ang assignment natin. And wag na nating isipin that they will not believe me. Sabi, tayo po ay, alam nyo si William Carey, ay isang missionary. Siya ay naging ordained preacher sa Britain. Britain, the most industrialized state in the 1800s. Lahat ng comfort na nandun sa kanila. Sa buong mundo. Nag-umpisa pa lang ang Amerika, pero Britain, well-developed. Mga pagkain, lahat. Edukasyon, nandun. Pero si Carey, hindi kontento na nag-e-enjoy lang sila sa church. Punta siya sa India, sa Serampore. Nagkaroon siya ng malaria, mga kapatid. Yung anak niya namatay sa dysentery. Kasama niya anak niya eh. No? Yung asawa niya nabaliw dahil namatay yung anak niya. At ayaw nung asawa niya na umuwi na sila. Nabaliw. Pero doon pa rin siya sa mission field. Because he don't have excuse for God. He must obey and spread the gospel, preach the gospel to the people in India. Whether merong magandang result o wala, he must obey. It's not about the results. It's not about the heritage or the legacy. It's about obedience to God. Binigyan siya ng assignment, ginanap niya hanggang sa kamatayan niya. What about us? Ano bang gagawin natin sa assignment natin? I'm not saying lahat ng lalaki dito, tinatawag ng Panginoon to full-time ministry. No. But as a church, we have an assignment. Hindi lamang iisang tao po may assignment. Sa Riyadh, iniintay natin na may mga magpastor na qualified. I believe may mga qualified. No? Dito may mga qualified. Hindi lamang isang tao qualified dito. Meron tayong ready na pwedeng magamit na mga facilities. I believe, kinonvince ko na yung misis ko, yung pila pwede natin gamitin. Building na yon. Walang gumagamit ng building, 10 taon na.
magandang building. Nasa center of town. Abandonado. Tapos sa Katanawan, meron na tayong mga tao. Meron na ring titirahan. Meron tayong, praise God, sa Taguig, meron na tayong preacher. Sa Quezon City, meron tayong preacher. Pero, kulang. Pagkatapos ko dito, sino papalit? Sino ang tinatawag ng Panginoon? Huwag tayong mag-intay na may commitment na, pag nagpastor ka, Brad, you will receive 20,000 car and pre-housing, insurance, okay, medical. So, yan. Sino nagpapastor? Ako! Bira yan. Mas mataas yan sa call center, Hindi ganun yun. Nung nag-umpisa kami, 0. Walang pangako na may income ako. Kasi kumikita naman No, si Brother Jules, Brother El, nag-usap sila. Bigyan natin ng allowance si Pastor. Hindi ko naman sila, Brad, sabi mo sa church bigyan naman ako allowance. Ginanon ba kita, Brad? Hindi. Yan miling Hindi ko binulungan yan. Siya mag-isa. Kasi may conviction siya Nire-reject ko pa nga yung birthday binigyan pa rin niya ako nung anniversary namin. Pastor, meron kayong ticket sa Hong Kong. Anniversary nyo Sige, bakit ba? Di mo tatanggi dyan. Pero walang ganung pangako sa mga susuko sa Panginoon. Maaring 0 ka muna. At maaring hindi ka muna dito. Baka doon ka sa malayo. Magkakaroon tayo sa September 8, pupunta akong Davao. Wala pang pastor doon. Baka doon kayo ma-assign ng Panginoon. Sabi ni Brother Jess, Pastor, sama ako sa Davao. Kita tayo doon. Hindi naman niya sinabi, tinatawag siya ng Panginoon sa Davao. Gusto niya lang sumama rin. Di ba? Ngayon, kasi sabi nung kanta, we've a story to tell to the nations. Antayin niyo. Habang kinakanta mo yan, meron pala kaming gustong dapat binapahayag sa mga bansa. Bakit nandito lang kami? Hanggang awit lang ba yun? We have a story to tell. We have a mandate. And it is our duty as individuals who have tasted the Lord to share that good taste to others. Sino sa inyo nakatikim ng abalone? Abalone soup. Tsaka yung abalone mismo. Ang sarap. Pero, what about yung ano pa nga yung isang masarap, no? Yung Hainanese chicken. Chicken Hainanese style. Ang sarap. Ibang klaseng luto ng manok. Mas masarap ng 2 degrees kaysa sa tinola. No. I-request nyo sa inyong mga tagaluto. Sister Maui, marunong ka ng Hainanese. Hindi, mag-aral ka kay Luz. Marunong yan. Ang dali lang yan, Brother Jesse. Punta ka lang sa YouTube, tapos, luto mo yan, Panoorin mo ngayon. Eto pera, bumili ka ng ingredients. Mamaya, andyan na yan. Naamoy mo na yan. So, di ba, sineshare mo kung ano yun, nasarapan ka Nasarapan ka. Nasarapan na ba kayo sa Panginoon? Amen. Dapat i-share nyo sa iba. Yes.
Sabi nga ng Batanggenyo, pakilasa ko ay dapat kayo ay napalaot at magbigay ng ebanghelyo sa ibang dako. This is our duty. So, in second, tatlo lang to, no? Ito, madali na lang to. I am not eloquent, sabi sa verse 10. Sabi ng Exodus chapter 4, verse 10. Ang second excuse ni Moses, and Moses said unto the Lord, "Oh my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech, and of a slow tongue." So meron siyang stammering tongue. No? Hindi maganda ang kanyang speech. Kasi yung eloquence ay talagang mapapahanga ka. Babalik-balikan mo yung isang church na ang galing magsalita ng pastor doon. Believe talaga ako. Ang galing. Mabe-bless ka sa galing niya. Ang naging highlight na yung pastor. Ang galing eh. No? Kahit na maliit na mensahe, magaling dineliver, babalik-balikan. No? So, si Moses, walang eloquence. Meron siyang doktrina. Meron siyang Diyos. May assignment siya. Pero wala siyang eloquence. Hindi siya magaling magsalta. At yun nang minsan excuse ng mga tao. No? Hindi ako marunong eh. Ano ba sasabihin ko? Hindi ako magaling mag-deliver eh. Hindi organize ang isip ko eh. No? Here and there. No? I am slow of speech. Ang sabi ng Panginoon, sino ba? Alam mo ba, ako yung gumawa ng bingi at saka ng utal? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ako ang gumawa ng bulag, ako ang gumawa ng pipi, ako gumawa ng bingi. Ibig sabihin, kung kaya niyang gumawa ng bingi, kaya niya rin gumawa na yung bingi makarinig. Kung kaya niyang gumawa ng utal-utal, kaya niya rin na yung utal-utal ay magaling at mahusay magsalta. Kaya, wag nating gawing excuse yung hindi ka magaling magsalta. Hindi excuse yun. Dahil kaya kang gawaing the best speaker ng Panginoon. Anong gagawin mo ngayon para makakomply doon sa Great Commission, doon sa utos ng Panginoon to go? What will you do? Go! Just go! Ang assignment natin, go to your neighbors, loved ones, and friends. Sasabihin mo, I am slow speech. I am not eloquent. Hindi ko alam ang mensahe. Just read the Bible to them. Tumindig ka lang. Magsalta ka lang. Mag-pray ka lang. Sabi mo, Panginoon, eto na po. Andito na ako sa harap ng kamag-anak ko. Hindi ko alam sasabihin, Panginoon. Read the Bible. Pwede ba kitang basahan? Oh. Di basahin mo yung Bible sa kanya. Bahala ng Panginoon doon sa result. Pero hindi ka titigil doon. Ha? Bibigyan ka ng Panginoon ng ano niyan eh. Ng natural inclination para naintindihan mo ba? Siyempre, binasahan mo. Di tatanong mo susunod, naintindihan mo ba? Gusto mo ba tulungan kita para maintindihan mo yung binasa? Meron din akong konting alam eh. Aral tayo. Diba? Tumindig ka lang. Humayo ka lang. Hindi mo kailangan na ikaw pinakamagaling na soul winner bago ka umalis. Bago ka pumunta, bago ka lumapit. Just be willing. Just be available.
Just go. Don't say, I am not eloquent. I am of a slow speech. Just speak. And then, God will give you the eloquence. Alam niyo po, yung mga ginagawa namin, dati hindi ako marunong magaling maggitara eh. Ang alam ko lang gitarahin, love song. Yun, mga love song. Pero nung ginagitar na, nung ako na yung naging leader sa Riyadh, nagtataka ako sa sarili ko eh. Nasasabayan ko yung mga gospel song ng tamang chords, tamang tempo. Dati pagka nag-i-strum ako, sabi, ay, huwag kang mag-strum. Ang pangit ng strumming mo. Para ka lang parang ganon. Ay, nung sinalang na ako ng Panginoon sa actual na church, pwede na eh. Pwede na, di ba? Oh. Tapos, si Angelo, tinuturoan ko, hindi rin marunong. Nung umalis na ako, marunong na. Eh ngayon si Manny, tsaka si Bernie. Oh. Si Sister Leonor, ganun din. Nung umpisa niya, isang chord niya lang doon sa bass eh. Kahit anong nangyayari dito, isa lang. Ngayon, okay na. Amen? Oh, mabihira. Ano ba yun? Sino ba nagpapiano? Minsan nandun ako, hindi ko nakikita. Si Marjun ba yun? O si pangalan mo, nakakalimutan ka na. Si Rain? Ba't nakakalimutan ko yung mga pangalan, ano? Memo Plus Gold assignment mo, Mami, ha? Nakalimutan ko yung mga pangalan, oh. Sabi ko, uy, si Rain yan tumutunog, tumutugtog, Pag ganun ko, si Leonora, amen. Ayos na. Di ba? So, kita mo. Amen. Amen. Diba? At kasi uupo ka lang eh. Tapos bibigay na sa'yo ng Panginoon yung talent eh. Kung meron kang gustong sabihin, tatayo ka lang, sabihin mo. Para sa Panginoon to, here it goes. Pak! Ganun lang yun eh. You cannot be super ready bago ka magsabi na, actually may kinakausap ako eh. Hindi ko sasabihin pangalan eh. Brad, samahan mo ako sa Katanawan. Sige po, pagpe-pray ko. Tapos, kinabukasan. Oh, Brad, pupunta na sa Katanawan. Sama ka. Pag-pray natin. Hindi, wag mo na pag-pray. Sumama ka lang. Wala ka namang ginagawa. Tara. Pastor, di ako ready. Pasensya na. Sorry. Okay. Hindi siya ready. Yun ang pakiramdam niya. Hindi naman tayo na may muwersa. Kaya lang, di ba? Available ka naman. Pwede ka namang sumakay sa van. Hindi ka naman magdadrive. I would have expected na, sige, sama ko. Anything goes. Di ba? So, yun sana, no? Because, yung pagiging ready for the ministry, magiging ready ka lang pag sumalang ka na. So, yan, I'm not eloquent, I'm of slow speech, they will not believe me, and finally, send him whom thou wilt send. Yun ang final excuse ni Moses. No? Pero, back to eloquence, may nakalimutan akong point dito maganda. Alam nyo, lalo na yung men, advice ko sa inyo, men ha? Anong oras na ba? Ayun, maaga pa. Okay. Alam nyo mga kapatid, one thing you can do, all of us, even the ladies, even the young people, you practice gospel speaking by speaking to the mirror. Tingnan mo yung sarili mo habang nagsasalita. Yan. Diba? Tapos, mag-share ka ng gospel sa sarili mo. Sa salamin. Kaharap ka.
Eh yung iba, pag nakakita ng salamin, tapos, hindi natatapos eh. Walang katapusan eh. No? Minsan may nakikita ako dun eh, may salamin dun eh. Pag, sige, pastor. Tapos, di pa alis yun. Kaya nga binuksan ko yun kasi ihi ako eh. Hindi, nauna sila ron eh. So, kailangan tapusin nila yung pag-aayos kung ano man yun. Hindi mo, di ba? May salamin pang isa rito, mga kapatid dito. No. So, ang dapat ginagawa, to assignment nyo na naman to mamayang gabi, pag alone, you're alone in your room, find a mirror and speak the word of God. Magbasa ka lang. Magbasa ka lang. Pagkatapos, okay, nasanay ka na, nakita mo na yung sarili mo. Panoorin mo yung sarili mo. I-record mo. Pwede ba yan? Panoorin mo. Di ba? Yung cellphone mo, lagay mo, tapos panoorin mo. Secret lang yan. Burahin mo pagkatapos. Hindi ka kontento. Ikaw lang nag-record nun eh. Okay? Ngayon, nagkaroon ka na ng medyo ginagawa mo na yan lagi, na sasanay ka na, ay pangit, buburahin ko. Isa uli. Bukas uli. Hanggang sa dumating ang point na kaya mo nang mag-live, mag-isa ka. Diba? Kung nakaka-live tayo sa mga kanta, diba? Live tayo sa kanta. Mag-live tayo, gospel speaking. Sinasabi mo yung gospel doon sa mga followers mo, sa mga subscribers mo. Whether mag-trend yan o hindi, bahala ng Panginoon dyan. Importante, you speak the word of God to the public. Diba? So, naka-record na yan. Tapos, pwede rin yung voice recorder. Pwede rin yung Instagram. Kuha ka ng magandang background na Instagrammable. Yun ang uso ngayon na term. Punta kang Tagaytay. Lagyan mo naman ng pakinabang yung pagpunta mong Tagaytay. Hindi yung pumunta ka lang doon para mag-McDo. May McDo dito. Punta ka Tagaytay, magmamakdo ka lang. Bira naman, layo-layo. No? May McDo dyan sa Bermosa. Ang lalakas ng tawa ng mga guilty. So, di ba? Manap kayo ng magandang background. Tapos, speak the word of God. Pwede? Amen. Assignment yan, I am expecting 50 videos from the church. Gospel speaking in the mirror, in Facebook Live, in YouTube, in Instagram, and in other places. Now, ito yung kinagalit ng Panginoon kay Moises. Panginoon, ipadala mo kung sino yung gusto mong padala. Ano ibig sabihin nun? Hindi yan para sa akin. Di ba? Pabira. Pagkatapos niyang ginawang ahas yung tungkod, pagkatapos niyang ginawang ketongin at bumalik sa walang ketong yung kanyang kamay, pagkatapos niyang sinabihan na kaya kong gawain ang pipe ay nagsasalita ng maayos dahil ako ang gumawa ng bibig. Pagkatapos ng maraming usapan, ang sinabi finally ni Moses, okay, padala mo kung sinong gusto mo. And the Lord's anger was kindled against Moses because of that third excuse.
Mabuti pa si Isaiah eh. Anong sabi ni Isaiah sa Isaiah 6:8? Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Anong sabi ni Isaiah? Here am I. Send me. Dati kinakanta namin yan eh. No? Here am I, send me. Here am I, Lord, send me. Pero pag kinakanta ko yan, doon sa choir namin dati sa church, Here am I, send him. Here am I, Lord, send him. Yun ang style ni Moses eh. No? Tinatanggap ko po ang inyong assignment. Magpadala kayo. Kung sino gusto mong padala. It's not for me. Yan. Alam nyo, pagka nagpe-pray ka, hindi lahat ng prayer katanggap-tanggap sa Diyos. Pag nakikipag-usap ka sa Panginoon, hindi lahat ng prayer ay hindi na o-offend ang Panginoon sa prayer mo. Tamo, nag-uusap lang sila ni Moses. The Lord's anger was kindled against Moses because of his reason. So, hindi maganda yung sinabi niya. I don't want it. It's not for me. Send somebody else. Sabi niya, Aaron will be your spokesman. Kaya dapat tayo, ang sagot natin, Panginoon, sige po. Saan niyo ako gusto ipadala? I will go. If it is for me. Alam niyo, magugustuhan niyo rin, kung talagang tinatawag ka ng Panginoon, when you step into the water, ika nga. Yung hindi gumaganong ka lang, no? Nilalagay mo lang sa swimming pool yung ano mo, malamig. Pag ganun mo ng paa mo, uy, malamig, ayoko. No? Mamaya na, pag mainit na, ano yun, may heater? No? Just step into the water, and then the Lord will give you what is the next thing to do. Na? Umapa ka lang. Sabi mo, sige, saan ba? Sige. Magsasalita ba? Okay. Yung ba assignment? Sige. Testimony? Okay. Yes, Lord. Hindi naman yan assignment ni pastor eh. Wala naman kayo dapat gawain dahil assignment ni pastor eh. Pag narinig niyo yung boses ng Panginoon na yan ay para sa iyo, gawin mo. Pero kung ako lang nagsasalita sa tenga mo, huwag mong gawin. Diba? Pero sana marinig mo natin lahat, bawat isa sa atin, ang boses ng Panginoon. Mag-witness ka naman, personal. Sabihan mo naman yung tao. Don't stop with invitation. Maganda yun. Maganda ang invitation. Please, invite people. Pero don't stop. We have a message to tell to the nations that the Lord who reigneth above, that Christ's great kingdom will come to earth and show us that God is love. So, lahat tayo, no? Personal evangelism is important. To those who want to go but not yet trained, ask God for training. Find mentors. I, for one, am ready to I am available always sa mga magtatanong, sa mga 24/7, no? Kahit tulog, gisingin nyo lang po ako. Kung di ako magising, si Keisha gisingin nyo. O si Mike, o si Luz. No? At gigisingin nila ako. Ay, may tinatanong si ganon, si sister ganon, si brother ganon, may tinatanong. Okay. Gusto raw yung magpatulong, may ano raw, may pupuntahan. Sige. So take effort to be trained and magkaroon po tayo ng coordination. Don't make excuses. God is offended with
by saying, if you will say, send somebody else, I don't want to go. We must think of solutions instead of excuses. And we must train to get rid of our excuses. Tayo po tumayo.